Di mo na kung cam. Ano Ah, naman eh. okay na. Okay na. Okay, let us start. No? Good morning sa tanan. Praise at na, kadali lang. Lord, thank you for this time, Lord God. Salamat for a new day again, Lord God. Thank you for this wonderful day. And today, Lord God, we pray for a revelation, Lord God. Give us a fresh revelation. Give us a receiving heart, Lord God. Use my mouth as your mouthpiece for your word. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. No, so, good morning. So, there is sa akong no, revelation ako diri sa Mark 8, no. Dili ako mag-start sa verse 14. No, kini siya is tong tong scene nga after nagpakaon si Jesus sa 4,000, nisakay sila sa boat, no. So mo ni kuan, pagsakay nila sa boat mo ni sa verse 14, and they had forgotten to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them. And he was giving orders to them, saying, "Watch out, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod." They began to discuss with one another the fact that they had no bread. And Jesus, aware of this, said to them, "Why do you discuss the fact that you have no bread? Do you not see or understand? Do you have a hardened heart? Having eyes, do you not see? And having ears, do you not hear? And do you not understand? When I broke the 5 loaves of the 5,000 for the 5,000, how many baskets full of broken pieces you pick up?" They said to him, 12. "When I broke the 7 for the 4,000, how many large baskets full of broken pieces did you pick up?" And they said to him, 7. And he was saying to them, "Do you not yet understand?" No, so dili na catch akong attention, dili ba? No, so kaya kung imong tanawon ang scenario diri is kini mga people is naka-witness na gid sila mga miracles. Mga disciple na jud din no? Gimo tong gi-recall ni Jesus tong about gimuhaw gimultiply ang food, pero dili alam gud diri dagha pa man gud kuan nakita ni sila, no? So dagha pa magibot si Jesus, nibuhi siya patay, ni heal siya sick, ang mga blind nakita. But kini man gud mga people, ah, wala mo nang sulti si Jesus dili nga, "Do you not yet understand?" No? Ah, kuan kay sila murag warrior kay sila, no? In fact, si Jesus na lang katapad na, ilang lang kauban, pero naga-worry gyapon sila, no? Kung tan-awon ni nga kuan na murag lami kidukdukon tong mga ulo ani ba nga nagmilagro na ni inyong katapad diri nga nung maga-worry man gyapon mo, no? So murag ma-picture nako ang kuan dito, ang akong self diya sa ilahang before uh, to sulti, do you have not eyes, do you have not hear, no? Naka-witness gid ko, even nahitabo na sa kuha ng healing, no? Tong 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 time nga murag na symptoms of appendicitis ni akong anak nga lalaki, no? Gi-practice nila kung kan bago pa ko nagkuan ato murag bagong graduate pa ko sa Seoul ato. Nagi-practice na ko tong laying of hands. No, indeed na witness na ko to siya kay ang appendicitis man gud is na siya symptoms nga di nakatindog, no, di lagi sa kalihok, naga-fever nga, nagasuka na siya, no. So nga ang area is diri, then gi-practice nila ko tong laying of hands, then eventually ang pain nagasaka santo di abot na sa rib part ko, di naman appendicitis ni, then tindog ta muli na ta, no. So nitindog akong anak when a minute ago di gid siya katindog, pero gusto niya tindog ta uli na ta, di nitindog siya, nilakaw siya pa nang uli na me, no. Even nang sa money na mo, no, na last money ako siyang gi-plant, then pagka afternoon nato na times 12 na times 13 ang amount sa akong gihulog, no. So kadto nga time ba,
na witness na ko ang kwan sa Ginoo, no, ang goodness ang in short ang miracle sa Ginoo, where in fact after pila ka adlaw ato libalik na sad ko worry, no, so same anang mga disciple nga nag-worry sila nga si Jesus, no, so praise God, no, na so to siya nagrepent gid ko ato, no, kay wrong attitude ba na siya, no, so nagrepent gid ko ato ng example ning diri sa clinic, no, example ng mga bata nga mawadan before, no, mag-uul na ko anak ni nako sa atong pag nabawasan na sa atong kwan ang atong income, no, so before nagakuan na nagadula na sa kong ulo, no, so na overcome sa nako na siya, no, nagrepent gid ko ana, no, so murag last time murag ka sa to 2 weeks ago, no, na nasa iniundang nga bata sa teach, di na ako magpadayon sa teach kay kwan murag nagliso daw sila, so anyway wala gyud ko nag-worry na, no, so in fact gidungagan pa gid sa Ginoo, no, niundang ang isa niya gibutangan niya last week na nasiduha ni sulod, no, so di na gyud ko di na ko nagkuan na ba, di na ko nag-worry na naginakuan lagi na ako kung dili man na mo kung muhawa ng bataan, then let your will be done, no, so di na gyud ko mag-worry ana siya, no, so same sa succeeding verse man god diri tong lamang yung succeeding verse diri nga si Peter gi-rebuke ni Jesus, no, so actually si Peter na siya revelation tong kwan tong tanam si Jesus kinsa man ko, you are the Christ, you are the Messiah, so na siya revelation, pero after ato nga sin nawala sa to, no, gigamit siya sa enemy, so I pray nga dili na gyud mahitabo sa tanan sa to ano natay revelation, pero nag-worry gyapon ta, no, so same diri kung to si Jesus diri, watch out for the kuan for the sa siya leaven mo gamit diri, pero sa ubang verse sa ubang kan yeast mo siya, yeast of the Pharisees and yeast of Herod, no, so dili ta magpa-epektuhan ng kuan night time nga murag self-righteous na kita, no, murag magkakwarta ta di-multiply sa Ginoo atong substance, din murag na natay murag long for power na ta, mamalimtan na nato siya, so I pray dili ta ngay ana, no, so kadto lang pas short kayo. Good morning sa tanan. Thank you, Mike. Salamat kayo. Tuloy, no, sa itong imong gi-share, sige, padayon na lang ako diri sa kwan. Diri sa Mark, padayon na ta sa Mark 8 verse 1 to 3. In those days, when there was again a large crowd, they had nothing to eat. Jesus called his disciples and said to them, I feel compassion for the people because they have remained with me now for 3 days and have nothing to eat. If I send them away hungry to their homes, they will faint on the way, and some of them have come from a great distance. So makita nimo diri si Jesus Christ for the second time ginapakita niya sa ato ang iyang concern pud for the food, dili lang spiritual but of course physical, no, physical nga food. Ikaduha na niya nga gipakita sa ato nga si Jesus Christ dili lang siya concern sa atong spirituality but of course sa atong physical, kay nag-concern man siya nga wala ni sila magkaon niya, kung paulion na ako ni sila makulaps na ni sila kung uli ni sila niya na si Jesus Christ. So ang isa yun di ay ka Mark sa isa ka disciple, no, is you are not concerned only sa spiritual but of course sa physical needs sa isa ka tao. So nakita nato diri karon nga balik-balik ni gipakita sa Ginoo ba nga nag-feed siya og 5,000, karon na pud sa 4,000, nag-feed na pud siya og 4,000. So again, no, we're not called to minister only to their spiritual needs but to their physical nga need. So bantayan nato na, no? And verse 4,
his disciples answer him, "Where will anyone be able to find enough bread here in this desolate place to satisfy these people?" So take note, makita nato ang unbelief sa mga disciple ni Jesus Christ kay bag-o ra gud siya pakaon sa Mark 6 o 5,000. How come nangutana na pud sila kay Jesus Christ? Asa man ta manguwag pakaon ani sa another 4,000 nga wala man tay kuan kay desolate man ni nga place, wala man lang tay ma-harvest diri nga mga prutas mo nga na ba. So makita ninyo nga same with us, reminder ni sa atoa no nga natay mga ingon ani nga unbelief kanang ang pagtuo nato kaysa lang magmilagro ang Ginoo. Kay ang nagtuo man gud ang mga disciple nga nagmilagro naman si Jesucristo dito sa 5,000, dili na niya himuon, murag ang mindset sa mga sa mga disciple is kausara magmilagro ang Ginoo. Bantayan ninyo, especially sa atuwa nga ang isa ka sign sa unbelief is murag isipon nato nga dili na magmilagro balik ang Ginoo sa atuwa. Mo nay bantayan ninyo. For example, imuhang bana napaduol nimo sa Ginoo, milagro na siya. Unya kung naa siya problema nga ma-encounter nimo karon, usay maingon anita ba nga murag ganig dili na ta mutuo nga bag-on pa siya balik, murag nga na gani. So same ani no nga situation nga ang Ginoo murag gibutang lang nato nga murag ibaliwala nato ang mga una niya nga milagro sa tong kinabuhi. Bantayan nato na kay abi man ko nato literal ra ni nga 5,000 wala siya nagpakaon siya pero diri sa another 4,000 dili na siya magpakaon. So tanawon po na ninyo sa atong life kung naa ba ka ani nga unbelief. Kana ganing moingon ka nga yes nasulbad na ni Lord imong problema before, but right now murag nawad-an na kag faith ba nga maglihok gyapon ng Ginoo. Dili ingon na kay isa na kasay nga naa kay unbelief. Kaya ang Ginoo kung unsa iyang milagro sa imuha before, kaya na niya usabon balik sa imong kinabuhi karon. Amen. Napabang mo diha? Now, so ang tinuod nga disciple sa Ginoo, moingon ka nga si Lord nag-take care sa ako nag-take care sa ako ang bana, nag-take care sa ako ang asawa, nag-take care sa ako ang mga anak, tunguna karon himuon gyapon na niya. Mao na isa dapat nga tinuod nga disciple sa Ginoo. Amen. Napamamo diha. In verse 5, Mark 8 verse 5, yan yun diha, basahon ninyo yung Bible. Just get your Bible para mabadlisan ninyo and makuha ninyo, may internalize yun ninyo, no? And he was asking them, how many loaves do you have? And they said 7. And he directed the people to sit down on the ground, and taking these 7 loaves, in verse 6, he gave thanks and broke them. Again, kung makita ninyo, from 4,000, iyahan na po groupings. No? Kailangan jud nato mapabutang sa small group ang every people nga mag-gather nato in the crowd. Then take note, nangayo gyapon ang Ginoo, how many loaves do you have? In order nga mag-miracle po si Lord sa itong mga panginanglanon, naayod tayo participation. Like for example, sa ito niabot ang 100,000 kapin ang ato ang mga bayranan sa ato ang Thanksgiving. No? But right now, makita nimo, nagpray ta, i-lay down Lord, maura ning naa sa mua, then amotong lay down sa iya, gi-offer nato sa iya. And we go through putag brokenness. Kay of course, no, kita man tanan ni agita ani nga mga brokenness even right now, no, na mga brokenness. So makita ninyo ba nga ginamultiply ni Lord atong mga needs, no? Last week lang nanay nagplant og litson, ay karon na week lang nanay nagplant og litson. Then last week na nagplant na sa LED nato. Then last week ang multimedia mag-edit na nag-volunteer na sa kwan. So everything gina-provide ni Lord as long as atong i-offer kay Lord. Lord mo niya ang pahinanglanon nato. We allow him to bless.
Then same procedure, he gave thanks, Lord, thank you kayo, ani mong gi-provide for us. Then gihatag niya dito sa Ginoo, gi-offer niya kung unsang naa. Then gi-allow niya nga gi-bless ni Lord kana nga panalangin, then he broke it and gave it. So no, importante jud kaayo sa atoa as a disciple na kailangan ta ma-broke para mas maging effective ka to distribute the blessing sa mga people nga kinakonect sa atoa so that we can serve other people. No? So in verse 7 to 8, they also had few small fish, and after he had blessed them, he ordered this to be served as well. And they ate and were satisfied. And they picked up 7 large baskets full of what was left over of the broken pieces. So again, makita ninyo nga mao ni ang scenario, no? Mao ni ang picture. Gi-break, if God will anoint us kita, no? Kung gi-anoint ni Lord, of course, i-allow nimo nga ma-broken ka into pieces like what happened sa iyang gi-break nga bread. Then i-allow nimo imong sarili nga mag-serve ka sa other people. And I can assure you, tanan nga mga people nga ma-connect sa imo nga ma-satisfied. Tingala ka no mag-grow sila, no? Mag-grow ang mga people nga ma-connect sa imo. Especially kung niagi na kag-brokenness. That's why ayaw ninyo i-underestimate ang power of brokenness. Kay si Jesus Christ, every time nga ginapakita niya sa breaking sa kuan sa ginapakita niya sa pag-feed niya sa mga people sa 5,000, 4,000. Blessing, anointing, breaking, then serve. Same sa tuwa, i-restore ka ni Lord, i-bless ka ni Lord, iagi ka niya brokenness, dagang problema imong agian, then after ka ma-broken into pieces, small pieces, then ayha ka niya i-serve. Then they all satisfied. This is the picture of those people nga ma-connect sa atoa. They, siya dito, and they were all satisfied. No? Mark 8 verse 7 to 8. Then of course, at the same time, kung ikaw mag-serve, naagyapon kay basket, large full basket nga leftovers. So si Lord, particular jud siya no nga sa atoa, especially na I point diri nga kailangan nga dili ta magsayang-sayang kay ngano man si Jesus Christ gigather niya tanan sobra. Wala jud dapat ma-waste, no? Even sa atoa, careful mo how to waste your time and money. Bantayan ninyo kay kung careless mo waste sa inyo ang money, patakara mo gastos, patakara mo og waste sa inyo ang time, then magtingala ka ana, ikaw ra gyapon mo reap ana sa Lord. Amen. So let nothing be wasted, no? So walay waste dapat nga time sa atoa, even kanang bakante mo, no, magkuan mo, mag-read mo sa Bible. And mao ganito ang reason nga ingon ko kay Sarina nga sir, paghimo daw ka og audio Bible ani ay kanang audio recording ani kini nga to ang daily devotional. Cindy and si tawag ani naba Sarina diya wala ligay camera sir. Si tawag ani si Shirley kanang Quanger, paghimo daw mo og kanang audio recording ani kani atong ginahimo. Bali putlon nimo ang ang mga testimonies na sa morning devo. Tapos kwaon lang nimo ang for example Mark 8 kaning para ani mag-explain na to sa Mark 8. Kwaon lang nimo na siya para kung mubiyahe ang mga uban tapos gusto nila i-review ilang Bible, at least na lang sila guide ba kay bugat man good ning data kining video. Podcast lang. Pwede man nato na i-save sa podcast tapos i-play lang na nimo. Amo dining pasabot kay dili man gud nato masabtan pud usay kung wala pud tay teacher na mo kuan sa to. So tabangan na lang ninyo si Sarina kay January pa ko nag-remind ana
mag-June na lang, magtapok na ni tanan, so maglisod na mo ana og kwan. Tabangan na lang ninyo og kanang himo mog podcast, tapos para i-click na lang ba, for example Mark 7, ya nagbiyahe ka, tapos tanawon nimo ang Mark 7 habang nagaread ka sa Bible nimo, naa kay kwan, naa kay guide, no? Gusto na ako na siya, kailangan na ako na siya nga makuan kay everyday ba yata naga-share except na lang Saturday, Sunday na. So need na ako na kay para sa kuha, no? Kung mobiyahe ko walay signal, naatay mo tan-aw kag video, mo review kag video, mo download pa ka ana, bugat. While samantalang kung podcast na lang nga pwede ka naka-download na og kanang audio, maski ma-download nimo ang tibuok Matthew. Then kung naa kay na miss out sa Matthew 8, ana kay click lang nimo ang audio sa Matthew 8, naa kay guide. Then magkaroon pud ka og kanang kuan kanang more understanding sa word ni God. And of course, dili man ako mahatag ang revelation, karon ra mo understanding, and kung tama ang inyong heart, magkaroon yun mong revelation from the Holy Spirit. Padayon ta, in Mark 8 verse 9, yang yun niya, about 4,000 were there. So imagine ninyo, 5,000 tong una, karon 4,000. 5,000 na ang feed, nag-unbelief gyapon ng mga disciple. Again, si Jesus Christ nga nag-create miracle sa imuha before ka nag-restoration weekend. Si Lord able gyapon siya nga mo-create og miracle karon sa imuha. So kung nagmilagro si Jesus Christ sa atua, sa mga speakers, microphone, sa mga suga, before ta nag-start sa DCIM, magmilagro pud siya karong mag-celebrate ta og 1 year old. Amen? So mag-provide yun na si Lord. That's why dili na to pwede ibutang ang Ginoo nga dito lang siya sa microphone nagmilagro. Dili na to pwede ibutang ang Ginoo nga diha lang nagmilagro ang Ginoo sa imong bana. Katong una pa lang sa restoration weekend, inya karon na siya sa post RW, dili na magmilagro ang Ginoo sa imong bana, dili na tinuod. Ang Ginoo, ang tinuod nga mark sa disciple, magmilagro ang Ginoo tung una sa imuha, magmilagro gyapon siya karon antod sa kangturan. Amen? Mao na ang lesson nga nakuha nato nganong nag-remind siya balik na pod ani sa Mark 8 verse 10, no? Verse 9, no, nga naka-feed siya og 4,000 and he sent them away. Then iyang gingon diha, Mark 8 verse 10, immediately he entered the boat with his disciples and came to the district of Dalmanuta. The Pharisees came out and began to argue with him, seeking from him a sign from heaven to test him. Sighting deeply in his spirit, he said, "Why does this generation seek for a sign?" Yan na si Jesus Christ. "Truly I say to you, no sign will be given to this generation, except lang tong sign nga gihatag niya kay Jonah." Leaving them, he again embarked and went away to the other side. Ani manggod, ang mga Pharisees manggod, nagalok sila og sign or miracle nga gikan sa Ginoo nga i-confirm kung siya ba jud. So mao na niya na Jesus Christ, wala ay sign nga hatag sa inyo except lang tong sign nga gihatag dito kay Jonah. Niya na siya dito. Kay kani manggod ang mga Pariseo, grabe jud ang harden kay ilang heart. Nanghatag na ganing mga milagro ang Ginoo, mangayo paghapon sila og kanang sign nga confirmation jud nga siya jud. Nya maski i-confirm ni Jesus Christ, no, kanang mag-raise kag dead, muhil ka sa sick, no, wala gyapon, harden gyapon ang heart nila. O na nga gibiyaan ni Jesus Christ, wala siya panahon makigstorya sa mga Pariseo. Amen. So and they had then verse 14, and they had forgotten to take bread. So take note, ni hawa ng mga disciple dito sa mga Pariseo, then leaving them, he again embarked and went away to the other side. Sakay na po sila boat and went away to the other side. Then dito niya na siya di mabantayan ninyo ni nga kwan nga verse Mark 8 verse 14 to 21. Na bless ko ani niya na siya diya.
and they had forgotten to take bread. Ang mga disciple, nakalimot silang dala og bread, and did not have more than one loaf in the boat with them. So imagine mo kung 12 sila plus 1, Jesus Christ, nakalimot sila dala og bread, and one loaf lang ang dala nila sa boat. Then he was giving orders to them saying, watch out. Si Jesus Christ nag-warn sa mga disciple, beware of the leaven or the yeast of the Pharisees and the leaven of Herod. So take note, duha ka yeast ang gi-warning ni Jesus Christ. Bantayan ninyo niya. Kining niya na si Jesus Christ, beware of the leaven or the yeast of the Pharisees and yeast of Herod. Unsa man ning ang yeast of the Pharisees? Ang yeast of the Pharisees is hypocrisy. Tama, ang inner life ang problema sa mga Pharisees. But ang leaven ni Herod, mao ni siya ang sin, compromise, and worldliness. At least masabtan ninyo kung i-compare na siya. Unsa man ang yeast of Pharisees and yeast of Herod. Ang yeast of Herod is mo na siya ang sin, compromise, and worldliness. Which is ang problem is external. Ang external nila nga life. Ang Pharisees, ang problem ani is in ang internal nila nga life, while ang Herod, ang yeast of Herod is ang external nimo nga life. Ngano man kay ang external ba nga life ni Herod is gikabit ba niya ang bana sa iyang ang asawa sa iyang igsuon. So, makita ninyo, beware of the leaven of the Pharisees. Then, ingon sila sa Bible, they began to discuss with one another the fact that they had no bread. So, nag-ingon si Jesus Christ og spiritual nga mga butang. Pero ang pasabot sa mga disciple, nag-discuss sila kay wala sila physical nga bread. So, makita ninyo, ang concern sa mga disciple, physical nga tinapay. While ang ginadiscuss ni Jesus Christ is spiritual. Then yan na siya diya. And Jesus, aware of this, said to them, why do you discuss the fact that you have no bread? Yan na Jesus Christ. Ngano man istoryahan ninyo nga wa mo'y bread? Yan na Jesus Christ. Do you not see or understand? Wala ba mo kasabot sa akong gina-share karon? Yan na siya diya. Wala ba mo kasabot sa akong mga gipanghimo? Yan na Jesus Christ. Do you have a hardened heart? Having eyes, do you not see? Having ears, do you not hear? And do you not remember when I broke the 5 loaves for the 5,000, how many baskets full of broken pieces you pick up? Yan na si Jesus Christ. They said to him, 12. When I broke the 7 for the 4,000, yan na siya diya. How many large baskets full of broken pieces did you pick? And they said to him, 7. And he was saying to them, wala pa mo kasabot. Yan na si Jesus Christ. So, kini ang akong gusto pa-share sa inyo which is, I pray nga ma-allow ni sa Holy Spirit nga masabtan sa inyo, sa matag usa sa inyo. Makita ninyo, ma-interpret nimo ang scripture kung unsa ang condition or state sa imong mind. For example, ang giingon ni Jesus Christ, beware of the leaven, yeast sa Pharisees. Pero ang pasabot sa mga disciple, physical nga pagkaon. Ang pasabot sa mga disciple. Ngano man, from the start manggod nga nisakay sila dito sa boat, ang naa sa ilang isip is pagkaon. So ma-interpret nimo karon or ma-interpret nimo ang pulong sa Ginoo based sa imuhang condition or state sa imong mind. Like for example, kung ang isa ka tao maayo kayo siya or sige siya preach kanang about padato, prosperity. Ang mind ana niya nakaset sa mga butang sa kalibutan. Ngano man ang iyang desire is
ma-justify sa iyang pagbasa sa Bible in accordance sa iyang desire, sa iyang physical need. So kung ang tao di ay nga nabound ka nga kwarta-kwarta lang ang imong isip, mangita kag mga scripture sa Bible nga ma-justify ang imong pangwarta nga isip. Like makita nimo daghan kay mga preacher nga maayo kay sila mo share padato. Unya i-connect nila na sa mga mas malipay na pud sila nga ma-connect ka sa mga people nga like for example maayo mo share og pangpadato. So kana makita nimo kung ang imong isip puro ra kwarta, ang ilahang i-connect ka sa mga pastor nga puro ra pud kwarta ang istoryahan. Ang imbitahan nimo sa simbahan puro ra pud pangwarta ang ilang ginaistorya nga nakaset ang ilang utok sa mga butang sa pangwarta. Mao na nga ano makita man ninyo. Mang-invite ka og kanang na eroplano, na-invite kag may hotel para malipay tanan pod ang mga maminaw. Kay ngano man ang imong utok gusto man og puro pangwarta lang. Oh. So, ang kwan diri no ang God's word mag-depend siya sa imo ma-interpret nimo depende sa imong state of mind. So kung wala nakaset ang imong mind sa mga butang sa Ginoo, maset jud imong mind sa mga butang sa yuta. For example, nakakay ang imong isip is ganahan kag divorce. Ang imuhang ikuan ana, ang imuhang i-studyhan ana is mga butang nga ma-justify sa imuhang need sa divorce. Like sa ako ako'y disciple before nga ano siya, ngano man si David, ngano man sila Solomon, dagag asawa pastor, ngana sila. Kay ngano man, ang iyang ginastadihan kanang mga butang nga makadaghan siyang asawa, makadaghan pa siyang babae. So bantayan nimo ang state sa imong mind. For example, kanang tao nga gusto siya kung gusto gyap, for example, ang isa ka tao nga nakaset ang iyang utok nga moinom gyapon, mangita siya og mga i-interpret niya ang scripture nga ma-justify ang gusto niya nga maging palahubog gyapon siya. So i-allow na ni Lord sa imuha karon nga makadawat ka ana nga mga scripture and masabtan nimo ana nga scripture nga i-justify ang gusto nimo nga may tabo. Especially kung harden na imong heart. Dili man gud ka gusto mangita og truth nga makabag-o sa imong kinabuhi. Bantayan na ninyo. Mao na nga kung mao na siya nga magsunod-sunod na mailad na ka, no? Tung una ang imong gusto lang is kanang mga butang sa kwarta-kwarta lang. Magtingala ka. Nailad na gani ka na. Pag-abot na pod sa panahon, kunikan na pod ka og lain nga mga preacher, dili lang kwarta-kwarta, no? Realms na ang i-share sa imuha, wala ka kasabot, naglibog na ka. Magtingala ka ana, o madisip na ka ana, ngano man, kay nya magbasa nimo sa scripture, pag dungog po nimo ana nga scripture, naapod, naa sila justification. Pero dili na to siya ang truth nga gusto may tabo sa Ginoo silang kinabuhi. So the Lord will allow you nga ma-deceive na ka kung harden na kayo imong heart, which is gingon ba sa Bible. Because of their hardened heart, the Lord allow. Ang Ginoo na nag-allow a deceiving spirit nga mo deceive. Imagine na nimo, mo na pinakahadlok na sa tanan, kanang balik-balik na kay kaniya sultian, tapos balik-balik na kay kaniya i-remind. Then ang naitabo is dili gyapon ka magpatuo. Magtingala ka pagbasa nimo sa Bible, hala mao na jud ni ang tumpak sa akong ginapangita. Kana mga word na dungganan nako na before. Kana moingon sila nga nakita jud nako ni, mao jud ni akong gipangita. Oh, gipakita na sa imo kay gahi na kay kag-ulo. Kana mga tama lagi ko no kay na ako'y nadunggan pa katong gusto jud og marijuana. Gigamit pa nga verse ang Genesis katong sa Genesis 1 verse basta
Genesis 1 yata to niya siya dito nga, I will give you all the green plants for food. And it was good. Unya apil man ng marijuana, pastor. Yan na siya, green plants man na. Tama yun yung anak ko. I-justify yun niya, gusto pa siya musuyo pag marijuana. Niya gi-apil pa to nga verse, ang green plants. So tama man po. Pero anak ka ba nga, pero nagkaroon na siya og kanang understanding ani nga verse to justify his sinful nga act. So bantayan na ninyo no nga kita mismo kita mismo i-allow dapat nimo imong mind nga maset sa mga butang sa langit dili dinhi sa yuta. Kay kung asa na set ang imong heart, for example, kita na-set atong heart sa mga butang sa Ginoo, syempre, i-allow ni Lord nga masabtan nato ang mga gusto niya. Like purity, pag-love nato sa iyaha, pag-love nato sa atong isikataw, pag-overcome nato sa sin, nga wala na'y power ang sin over us, makita nato ang nature ni Lord, magkaroon tag revelation sa iyang nature, kana ang ginahatag karon nga revelation ni Lord sa tua. Dili katong mga butang nga set diri sa mind, diri sa yuta. Mo na nga careful kay ta ana, no? Nga mo set sa ato ang mind sa mga butang sa yuta. Sama aning mga disciple nga nakaset lang iyang mind sa mga butang sa yuta, sama aning bread. Mao na ang ilahang pagpasabot sa gingon ni Jesus Christ nga yeast sa bread is bread nga physical. Dili katong yeast, katong yeast ngayang pasabot na spiritual. Amen. So remember, what we get on God's word will depend on what we are seeking. So in verse 22, and they became to Bethsaida, and they brought a blind man to Jesus, and imported him to touch him. Taking the blind man by the hand, he brought him out of the village. After spitting on his eyes and laying his hands on him, he asked him, "Do you see anything?" Yan as Jesus Christ. And he looked up and said, "I see men. I see them like trees walking around." Then again he said, he laid his hand on his eyes. He looked intently and was restored and began to see everything clearly. And he sent him to his home, saying, "Do not even enter the village," not as Jesus Christ. Bantayan po ninyo ni. Kung tanawon ninyo si Jesus Christ, no, niadto sila they came to Bethsaida. Unsa man ning Bethsaida? Gingon ba yan ni Jesus Christ diri sa Matthew 11:21? Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! Niyan na siya diya. For if the miracles have occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. So gina-emphasize diri ni Jesus Christ nga kining mga tao sa Bethsaida, mga hardened ang heart, full of unbelief. Nya ni sulod dito si Jesus Christ, nakakita siya isa ka blind nga nagtuo kaniya. So, unsa yang gihimo ni Jesus Christ? Giayo niya. But take note, giibot niya ang lalaki gawas sa Bethsaida. Nganong wala niya gihil dito sa Bethsaida ang lalaki? Kuyawa ni no, anak ko ba nga makita nimo ba nga why is it si Jesus Christ iyahaning gigawas sa village, iyang gigawas sa Bethsaida ang lalaki. Ngano man tanawon ninyo giayo niya. Then giingnan pa jud ni Jesus Christ, do not even enter the village. Nya na siya diya. So Jesus took this man outside the village, now who are unbelieving and unrepentant. Then iyang gingon diya, do not enter that village. Do not seek fellowship with them. Nya na siya diya. Do not bound together. Ayaw na pag-apil-apil ana nila. To those who did not repented. Ano man, kay pwede makurap kag balik. Again, pwede di ay
dili makahimo og milagro ang Ginoo kung kasabay nimo ang mga gahig ulo. Kuyawa ani no? Kaingon ko ba, pwede man i-heal ni Jesus Christ kining kuan, kining sa tawag ani, pwede man i-heal ni Jesus Christ dito mismo sa Bethsaida, kining blind. Why is it iya pang giibot nga naman ang community man go dito sa Bethsaida puro mga gahig ulo, dili gusto magbag-o. That's why nag-instruct si Jesus Christ ani nga blind man nga ayaw nagbalik. That's why ayaw na nimo baliki di ay, pwede di ay nga dili na nimo balikan ang mga tao nga dili gusto magrepent. Kay gi-reach out naman ni Jesus Christ kining Bethsaida. Ingon niya gahi jud mo kasing-kasing may pa kanang kung kani nga milagro unta nga akong bitbit sa inyo ha. Didto ra ni ako ni okura ni sa Tyre og Sidon. Niya na siya mas nagmilagro pa sa ilaha kaysa sa inyo ha diri sa Bethsaida. Ingon ana kagahig ulo ang mga taga Bethsaida. And kung tanawon ninyo niya na si Jesus Christ ayaw na mo apil. Ayaw na mo og kanang connect. Ayaw na mo og kuan ana siya, ayaw na mo og associate. And makita ninyo sa tanang nga gihil ni Jesus Christ, mao ni ang first account nga wala dayon na ayo. Kay ni ana man ang lalaki. Niya naman siya nga nakakita lang ko og murag trees. Ang tao makita nako nga mura ra sila kahoy. So hanap-hanap pang iyang tan-aw. While tanan nga healing ni Jesus Christ is instant. Nya kini gihil pa niya balik nga naman naapap siya unbelief. Imagine nimo ang kauban niya for so long is puro mga gahig kasing-kasing. Makatakot jud ning unbelief. Mao na nga bantayan ninyo ayaw kay mo associate sa mga tao nga dili gusto magbag-o. Unsa man na association is lahi sa acquaintance. Ang association is always nimo kauban. Ang acquaintances is kanang lang, barkada lang, okay ra na. Acquaintances, kanang magkita-kita lang mo usahay, ana. Pero kanang kuyog-kuyog nimo permanente adlaw-adlaw, dili jud gusto magbago, magtingala ka, matakdan pud kasi ang unbelief. And ang Ginoo dili makamilagro sa imuha ngano man, matakdan man pud kapud. So imagine nimo kung ang Ginoo gusto ra niya milagrohan kato nga blind dito sa Bethsaida, wala na unta niya gi-pull out. Gi-pull out pagod niya dito sa Bethsaida. Kumbaga kung taga Turel, no, kung taga Turel ang blind man, nya dito ang daghan nga mga unbelief or hard heart. Gibit-bit pa ni Jesus Christ katong blind man diri sa may kwan, sa may bangkal. Oh. Ipagawas niya sa Turel, gibit-bit niya sa bangkal, diha niya giayo. Unya ang sagingon ni Jesus Christ, ayaw nagbalik dito. Oh, ayaw nagbalik sa Turil. No? Kay ngano man matakdan kag balik dito. Simple na sa kuha na ako'y kauban kagahapon, no? Best friend ni Anshin. Kay na ako'y gi-relocate nga kuan nga katong lote namo dito sa Tambubong. No? Naa siya dito. So nakita mi dito, hi hello, ana siya dito. Hi hello, ano po. Nagapaminaw ko sa Holy Spirit unsa ang iyang ipahimo sa kuha. Nag-initiate ko gamay, kabalo man mo sa kuha nga isa ko ka murag politician pud ba nga kanang mo connect. Hello, anak. Oy, Brad, kumusta? Anak man ko. No, Brad, kumusta anak? Dito, kuan lang kanang kalma lang ko. Anak ko siya, uy, nipayat lagi ka, anak ko siya. Oo, nipayat ko, anak siya. Wala joy heart nako nga kana ganing i-restore katong una namo nga friendship. Ingon ani jud ay ang heart nga gusto ni Lord kung ang tao dili jud gusto magrepent. Murag hatagan ka niya og heart nga ma-harden ka imong heart. Nga murag wala lang sa kuha. Murag ganig naa siya kanang murag diha ka sa Turel, diri ko sa bangkal. Ring ana ba nga diri na ako nasabtan kini nga word nga
mao di ay ni ang gusto pasabot sa Ginoo. Nga kung ang isa ka tao magsigi nag-remind ng Ginoo, magsigi remind ng Ginoo, unya mag-repent ka, nya dili gyapon. Stay away. Niya ang Ginoo diri. Stay. Ana siya diri oh. Do not even enter their village. Ayaw nag-enter sa ilahang village. Ayaw nag-enter sa ilang life. Kung ang isa ka tao dili yung gusto mag-repent. No, so lesson ni sa ato atanan, yes, mo reach out tag lost. Nakuha ninyo? Mo reach out ta og lost people. But kung kana nga tao is unrepentant, ug dili jud siya mag-repent, do not associate with them. Ngano man, kapila naman kasultian ana sa Ginoo. Imagine nimo, uyawa jud si Lord no. Ana lagi ko ma-amaze ka ba? Ako na-amaze ko ani nga verse pa sa Bible nga giibot pa ni Jesus Christ from that village. Uyawa ni Lord sa ato pa di ay kung nag-associate ra gyapon ko aning mga gahig gyapon kasing-kasing nga dili gusto. Mobitaw ka mo sa inyo ha? For example, kaning mga Eureka. Naaman ni sila yung mga friend nga nakatilaw na unsa ka maayo ang Ginoo. Maski unsaon nila reach out, dili man jud mo respond. Mao na si Lord hatagan pud sila og way karon nga dili na nila kunikan. Pero naagyapon sila compassion, pero dili na paras tong una nga adlaw-adlaw nila ipang follow up, adlaw-adlaw nila ipang reach out, ana. Niabot jud na sa point pa nga tagan kag wall ni Lord para maproteksyonan ka niya nga di ka matakdan. Kay delikado di ay ning unbelief and dili pod maka-create og miracle sa imuha si Lord kung ang imuhang heart is connected gyapon aning mga gahig kasing-kasing. Uyawa ni Lord no anak ko. Unya nga to abaya kay puro baya ta kwan. Puro baya ta kanang reach out nato ni tanan. Naa di ay limitation sa atong pag-reach out. Kung dili di ay mo respond, unya dili jud gusto magbago, ikat nimo. Giyaw naman ni Mimbo. Sige, tanahin ta. Matthew 11:21. Woe to you, Chorazin. Woe to you, Bethsaida. For if the miracles had occurred in Tyre and Sidon, which occurred in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Niya na siya diya. Then, asa na ta? Napod ko'y ganahan aniyo, nga gingon ni Jesus Christ, after spitting on his eyes and laying in his hand on him, kading grabe no giluwaan niya, nang hatag siya personal nga connection ba, no? May imagine nimo, no? Mamiss ka kay Lord ba no? Kay ang iyang kamot permanente connect jud niya sa tao. No ayaw jud mo og kanang kuan, ayaw jud mo og kanang hesitant kung mag-pray mo og healing nga mulihan sa ilaha. Then he asked him, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see men." Grabe no? Girespeto ni Jesus Christ ang pagka-honest sa blind man. Dili para sa uman nga mga preacher nga ingnon dayon ka nga you are healed. Nya dili pa kakita, dili pa katindog, heal na ka. Dili dayon ani si Jesus Christ. Si Jesus Christ niya na siya unsa man imong do you see anything? Nakakita na ba ka? Niya na si Jesus Christ. Nakakita lang ko kanang mga hanap-hanap nga tao, mura ra manig mga kahoy niya na siya. Then gilay hands na pud balik ni Jesus Christ and instantly na heal. So si Lord gusto jud niya nga maging honest ta, no? Kay honest ka nga, Lord, wala palagi ko na heal. Kay pwede nga naa kay unbelief. Pwede pa ka magpa-pray balik. Pwede pa ka magpa-pray balik. Basta maging honest lang ka. Kay timailan man nga naa kay unbelief is, nahil ko maski wala pagod. Naging dishonest na pud ka kay Lord. So kailangan maging honest ta kay Lord nga kung wala ka kadawat og healing,
Lord, wala pa ko kadawat o gihiling, ihil ko nimo. Unsa man ang akong unbelief, Lord, sorry kayo, napa ba ko'y unbelief kay kinimanggot siya nga blind, natakdan gani siya no sa unbelief sa ilang sa Betsaida. O na nga naapa ka aning unbelief, sige, ihil ta kag balik. Kay mas the more naman na develop ang iyang faith. Hala, nakakita na ko gamay og mga punuan. Mas na develop na ang faith niya kay Jesus Christ. So mas the more siya 100% nag-trust, dito siya nagkaroon og complete healing. That's why we need to be honest kay Lord, no? Lord, wala palagi ka nagmilagro aning sa ako ang bana. Oh. Naprihan naman ako ni Lord. Wala palagi ka nagmilagro sa akong health. Wala pa ka nagmilagro sa akong finances. Kulangan pa ba kong pagtuo, Lord? Then, pangayog balik. Amen? Tama mo diha? No? Kay, nag-emphasize lang si Jesus Christ 100% man jud mo heal si Lord, pero mo respond lang siya in accordance sa atong faith kung 100% ang atong faith. Amen? Then Jesus went out along with his disciples to the village of Caesarea Philippi, and on the way he questioned his disciples saying them, "Who do people say I am?" They told saying John the Baptist, and others Elijah, but others one of the prophets. And he continued questioning them, "Who do you say I am?" Peter answered and said to him, "You are the Christ." And he warned them to tell no one about him. So bantayan ninyo diri, si Jesus Christ naglong jud siya nga magkaroon tanan og revelation ang iyang mga disciple about who he was. And si Peter nagkaroon siya revelation about kay Jesus Christ, niya na siya diha. Pero nag-warn siya nga ayaw sa ninyo ni isulti. Yes, nagkaroon na mo revelation about sa kuha, kay ayaw sa ninyo isulti. Niya na siya, do not tell anyone, nga naman, dili pa man right time nga isulti. And gina-emphasize ni Lord diri sa tuwa, nga naa di ay right timing for everything. Kay after the resurrection, niya na naman si Jesus Christ, preach, go, make disciples. Pero katong wala pa siya na-resurrect, ayaw sa ninyo ni isulti na si Jesus Christ. So, naadi ay mga right timing. Ang mga spiritual man, kabalo sila sa right timing and right word to say. Right thing and right timing, ang mga disciple nga tinuod, kabalo sila mo timing. That's why dili ta dapat magpataka nga kung naatay open door, tas magana dayon nato ni, kung naatay mga good man ang mga open doors nato. Pero kailangan ta mangayo og right timing from the Holy Spirit. Dili lang ta mao na nga ang mga compare nimo ang spiritual man og soulish man. Ang soulish man knows the right thing or knows the right thing but doesn't know the right timing. No? So, we need to understand the right time to say the right thing, because kung kabalo ka kabalo ka mo right timing, kabalo ka nga you are led by the Holy Spirit to say it in the right time, to do it in the right time. Mao na nga kita no, makita ninyo ba? Ngano man katong mga nag-training ta every Sunday sa post-E, post-E, mga topic sa ato sa RW, wala tagyatagan og mga open door. Nganong paghumana nato og mga beatitudes, paghumana nato og kanang mga wrong attitudes, paghumana nato sa mga fasting, gihatagan nata og kanang open door. Naay mga right timing. But of course dili tanan pod nga mga open doors nato is sunggaban nato dayon. Mangayo jud tag revelation sa Holy Spirit. Same with you. No, kay abi nimo right thing ni, pero dili pa day right timing. Oh. So mangayo jud ka nag revelation, Lord, this is now the right time. Oh. Kay usahay, ana, no, RW nato tanan. Nya dili pa day right timing for that guy or for that person. No na nga na ako'y katong nag-install sa
sa ang tawag ani sa solar dito sa wala pa na ako siya gipa-RW. Kaya nga naman, dili pa man right time. So until such time nga siya na ang mangutana, niadto na siya Sunday service dito sa niadto na siya Sunday service dito sa Apo Bio maski wala tay Sunday service. No? I think this is now the right time. I pray to God, no. Lord, ikaw na ang mo speak sa iya. Mao man ni ang right time for him, mag-join na ni siya. Then siya pa excited. So yung ana ba dili na magpataka lang og kuan o kanang kitay mag kuan ba buot-buot, no? So in verse 32, and he was ana siya na frozen daw ko. Nana ko? Napa ko? Naa, Pastor. Di man Wala pas. Na frozen daw ko ingon ni Cindy. Basi sa iyahan lang na. Okay. Basig na frozen na imong tofu diya sin. Ano yung signal pas? Sige. Pasige na yung signal. Then iyang gingon diya no. Kanay. Verse 31, and he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected. So makita na po nato ang right timing ni Jesus Christ. Never giingon ni Jesus Christ nga makrucify siya. Never giingon ni Jesus Christ nga mag-suffer siya before sa mga disciple. Mora ni ang right timing karon nga yang gisulti. Kaya nagkaroon na siya revelation about who he is. Karon nag-start na siya og share about what will happen to him. Unsa iyang padulungan. Yang ginon dia, he began to teach to them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed. Oh. And after 3 days, he raised again. Yan na siya diya. Kung makita ninyo ang right timing, and iyang gingon diri sa verse 32, he was stating the matter plainly, and Peter took him aside, kuyawa no? Gibira si Jesus Christ. And and began to rebuke him. Grabe ang grabe ang tawag kaning audacity. No, kuno tamba ng word. Audacity ni Peter nga i-rebuke niya si Jesus Christ. Nya, aligod, imagine mo, aligod. Yan na siya dito. Gi-rebuke niya Jesus Christ nga dili na may tabo. So makita ninyo nga pwede nga kita si Peter like Peter natay good heart pero 100% nga wrong. Tama man ang heart ni Peter nga dili ka dapat mamatay. Audacity, yes, tama. Tama man ang heart ni Peter nga si tawagan nga dili mamatay si Jesus Christ. Pero 100% nga wrong siya. Ngano man? Anong wrong man? Dili man good. No? Dili lang man good heart ang gusto sa Ginoo sa tuwa. But of course, we must have the revelation sa Holy Spirit. Dili lang di ay nga, okay, maayo ang atong heart, pero ang purpose man nga mamatay si Jesus Christ is to save us. Unya, kung good lang atong heart, wala kay revelation, wrong gyapon ta. Nakuha ninyo? Dili gud to ma-explain. Sa ilang eyes, dili ito ma-explain sa ilang nakita about unsay may tabo kay Jesus Christ kung walay revelation sa Holy Spirit. Mao na tama man ang heart pero wrong lang gyapon di ay sila sa mata sa Ginoo. Ngano man nitokar man ang flesh ni Peter ani. Mao na nga ang flesh nato mag-lead away siya sa cross sa atoa. Ang spirit, ang revelation sa spirit mag-lead siya towards the cross. Ang flesh nato mag-lead away from the cross. Sa may pasabot ana,
Kung tanawon nimo, no? Na ako gisulat dire, the Spirit lead us the way to the cross. Like for example, no, na time nga mag-sacrifice ta, i-deny nato atong sarili for others, like sa mission or life group, no? Kung fleshly ka, wala kay revelation nga mga luwas ni sila tanan, wala kay revelation nga pagbuot ni sa Ginoo nga mga luwas sila, mas unahon nimo ang maglipay-lipay sa imong sarili, flesh. No? Mas unahon nimo nga comfort sa imong sarili. Kay ang flesh man mag-lead away sa cross, pasabot mag-lead away from denying yourself. Kay ang cross man good, di ba? Ang way para i-save ang mankind is mag-sacrifice si Jesus Christ. Unya ang way sa flesh ni Peter is dili. Dapat no dili ni may tabo sa imo niya na si Peter. Dili may tabo sa imo. Ngano man bound man si Peter sa iyang flesh. Nakuha ninyo? Then iyang gingon diya, but turning around in verse 33, and he's seeing his disciples, he rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting on your mind on God's interest. Klaro? Yan na siya. Peter, wala nakaset imong mind sa God nga interest, but on man's interest. So when you seek man's interest, you avoid suffering, you avoid rejection, you avoid painful to self. Makita diay nimo ang tao nga nakasik pa ang iyang mind sa man's interest. Kay ngano man, dili sila ganahan mo sacrifice. Dili sila ganahan mo pay the price. Dili nila ganahan mo suffer. Ganahan lang sila og comfort sama ni Peter. Ganahan lang sila, pero si Jesus Christ, no, God's interest ang iyang gusto, sacrifice. Sacrifice ni, isuffer na ako ang pain, isacrifice na ako akong lawas. Same with us karon, makita nimo kung asa nakaset imong mind. Kung nakaset imong mind sa Ginoo, willing ka mag-sacrifice. Willing ka mo pay the price. Willing ka ma-reject, willing ka mo suffer painful, no? Na natilawan ba ni Jesus Christ ang beating? Mao naging na niya si Peter, nakaset ang imong utok sa man's, wala sa God's interest niya na siya. Then padayon dia verse 34, he summoned the crowd with his disciples and said them, if anyone wishes to come after me, kung gusto jud nimo mahimong disciple, yan na siya dia, he must deny himself and take up his cross and follow me. Mao ba yan ang una nga criteria of being a disciple? I-deny daw nimo ang self-life nimo. Unsa man ang self-life? I-put to death nimo ang Adamic nato nga nature ba nga na-inherit pa nato kay Adam, di ba? Unsa man ni siya? Gasik lang ka sa imong own pleasure, gasik lang ka sa imong self-convenience, gasik lang ka sa imong own satisfaction and own honor. Mao na siya ang kailangan di ay nimo i-deny. Kung gusto ka nga mahimo jud nga disciple or mo follow ka kay Jesus Christ, niya na siya, you deny your self-life. Unsa ning self-life? Self-convenience, satisfaction, self-honor, dili honor sa Ginoo, and pleasure. Ganahan na lang kag tigda-higda, ganahan lang kag tulog-tulog, ganahan lang ka ma-convenient ka sa imong kinabuhi. Mora jud imong gusto. Wala ka mag-sacrifice sa uban, dili daw ka pwede mahimong disciple. You cannot deny your cross. Then yang gingon diya, 35, who wishes to save his life. Kung gusto daw nimo i-save ang imong self-life, ganahan lang ka convenience, ganahan lang ka og kanang satisfaction, ganahan lang kag lipay-lipay, kanang makalipay lang ka, mall-mall na lang ka, lipay-lipay na lang ka, dagat-dagat na lang ka, kuan na lang ka, bukid-bukid na lang ka, higda-higda na lang ka kwarto. Yan na siya diya, selfishness man na. So yan gingon diya,
whoever wishes to save his self-life or life will lose it. But whoever loses his life for the sake, for my sake and the gospel, klaro kayo, you will save it. Unsay ma-save nimo? Imong soul. Unsa man di imong soul? Personality na nimo. Nga kailangan ng nature ni Lord ang magmanifest ana, dili ang Adamic nga nature. So, yang yun da, whoever wishes to save his self-life will lose it. Malose ni ba imong soul. Amen? Pero whoever loses his life, mo sacrifice ka for my sake, for Jesus' sake, and for the gospel. No? Mo na nga dili ni mo kawad-an kanang mga nakay gina-reach out karon na napuntay RRCY. Kabalo ko nga sacrifice ni sa inyo no? You sacrifice kay ngano man dili mawala yang dia, you will lose your self life. No, kung i-save nimo ang imuhang yang ida, forever wishes to save his self life or life will lose it. You will lose your soul. But whoever loses your self life for my sake and the gospel, niya na siya diha. Ang RRCY is nangutana si Sol sa ng RRCY. Regional, I think, regional rehab na siya sa mga youth at Isol. Ang Pag-asa is rehab na siya sa city lang, sa City Davao. While ang RRCY is regional na siya. So kung Region 11, Tibok Region 11, tanan nga mga adik, kanang mga kawatan, rapist, murderer, even katong mga minor offenders, diha tanan nila ibutang. So murag mauna na ang final nila nga kuanan ba nga murag rehab process ba sa ka ng mga nakuanan na sa court na murag ingana. Then na sila maka-recommend na sila nga pwede na pag-awson or ma-absuelto na ang bata mo ingana kay ngano man nagbag-o na siya, which is dako kayo atong role spiritually ngano man gi-connecta diha ngano man ang number one man jud i-address ana nila, which is nasabtan man sa ilang head ang ilang spirituality. Mao na karon nga naata karon nga adlaw na pud diha 9 o'clock. And mo to nga ang mga team namo moadto na pud didto. And we need also of course your resources katong mga dili moabot kay magpamerinda man pud ta didto sama po ni Jesus Christ. Nga dili lang spiritual, kailangan physical, no? You can GCash your substance, any amount, makapalit tag pandisal or na pan dito ipakaon nato sa ilaha. You can be part of this mission. Ngano man, gi-open door ni Lord. 2 weeks na ta na delay dito and I believe no nga this is now the right time. Ako naga-wrestle pa sa akong heart, Lord, is it today na mo ni adtuan? Kay daghan pa kay kuan ba napatay mga meetings Thanksgiving, napatay preparation sa ato ang tawag ani kaning ato ang na restoration weekend is coming Friday. So murag magkuan ba but na-allow jud karon kay nag-confirm man pud si Ma'am Angel. So karon ta mo adto didto and kailangan nako tong mga mag-testimony katong mga naka-go through sa mga addictions and nag-go through pud sa ilang life, past life before para at least mukuyog pud si Pastor Albert para ma-increase pud ang iyang compassion sa mga youth nga walay shepherd. Kay sila man po na connection sa mga 500 churches. Kung asa man ni sila padulong, ma-connect nato sila. So ngana ba nga one body ta to reach out this youth, no? So yang yun dia, you will lose yang dia, for whoever wish to save his life, you will lose it. So you will lose your soul life once nga you want to save it. Now once you want to save yourself life, kanang imuha lang sarili mong ginaisip, you will lose your soul one day. Yan naman siya diha. Mo na pagbantay mo ana. Dili pasabot nga na born again na ka, you are saved eternally. No? Ipasabot nga na born again na ka kay naay final judgment. Gatanaw si Lord.
I-judge po ta in according to what you had done. Then, yang yun dia, whoever loses his life for the sake of the gospel, you will save it. Sa man niya itong bit-bit day dito, good news. Good news about the kingdom of heaven. Good news about the forgiveness of sins. Dili lang forgiveness of sins atong bit-bit dito. But good news sa kingdom sa Ginoo. Then, yang ingon diya, verse 36, for what does profit? Kung sa day mo makuha, what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Mawala ni mo imong soul. Yes, mag-gain ni mo mga material thing, kwarta, balay, sama na diya, rest house, tanan-tanan, mag-gain na ni mo. Para sa imong sarili lang. Wala kay pakialam sa uban, you will lose your soul. You will lose yourself. You will lose your soul life kung i-gain nimo imong self life. Amen. Ka akong iba sa unsa man jud ay ning kuan kining soul nato. Mao na jud ang personality nato, no? Pagkatao nato. Mawala na siya kung imuhang kuan, imuhang i-save ang imong self life, mas ganahan ka og comfort lang. Wala kay pakialam sa uban. No? So, mo na nga if your soul is not just kanang kuno, kung ang imong soul is Adamic, no, di ba? Ang imong soul, akong ginaingon is ang imuha jud personality, no? Kung ang imong soul is Adamic, no, katong akong gingon sa inyo selfish, seeking own pleasure, convenience lang nimo imong ginapangita, makasatisfy lang sa imong sarili mo ginapangita, nagasik lang kag honor sa tao, gusto ra nimo musikat tanaw sa uban sa tao sa imong kinabuhi. Diniyang gudya. And if your soul is Adamic, na ko isulat rin. If your soul is Adamic and not transformed to a Christ-like personality, then yang yun dia, you lost your soul. Your soul are meant to be transformed to a Christ-like personality. So may Christ-like personality, humble, di ba? Loving towards other people, forgiving towards other people, knows how to sacrifice for others. Dinayangin mo diya, Mark 8:37, for what will a man give in exchange for his soul? Kabalo ba mo? Isulat ninyo ni. The transformation of your soul into the nature of Christ is the most important thing in the whole world. More point aning akong gina-share sa inyo Ang transformation sa imuang soul into the nature and likeness of Christ is the most important thing nga may tabo sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili nang naipon nimong kwarta, sakyanan, balay, negosyo, rest house, dagat. Dili na mao. Mo na gi-emphasize ni Lord diri nga malos nimo imong soul kung mao na ang imong gikabisihan. Mao gani na nagingon si John the Baptist, no? Nag-reflect na ako ni banga. Anak unsa yun? Kung tanawon ninyo ang message ni John the Baptist, niya na siya, repent. Tapos si Jesus Christ niyo siya, repent. Unsa man di ay naabtan ni John the Baptist, ang mga tao na bound sila sa Deuteronomy nga kung siya nga himuon ta kang head and not the tail. Himuon ta ka nga ang nabound sila tanan sa mga power nila, sa ilahang possession sa mga butang blessing, puro mga material blessing ang nabound sa mga tao dito sa Deuteronomy. Mao na pag-abot ni John the Baptist, pag-prepare niya kay Jesus Christ na siya, i-repent ninyo yung mga utak from focusing to those material things to focusing sa spiritual nga butang. Which is, niya siya dito, ang kingdom of heaven is not
about eating and drinking, physical, but of righteousness, which is dapat na ang nature ni Lord sa imo, peace, joy in the spirit. O na nga, kung ang imo ang focus karon, wala may problema magkakwarta. Wala may problema kay need man nato na magkakwarta. Mo may instruction ni Jesus Christ, when you go, bring your purse. Niya naman siya. Pero ang money is to be used, not to be loved. Ang people must be loved, not to be used. Klaro? People is to be loved, not to be used. Ang problema, balik karon. Ang tao gamiton sa mga pastor and they love money. Nga dapat, ang people is to be loved, not to be used. Ang money is to be used, not to be loved. Klaro? Naba mo diya? Then yang gingon diya, last verse 38, for whoever is ashamed of me, kung inyo akong gikaulaw, take note, kung asa man ka karon nagtrabaho, ayaw ikaulaw ang Ginoo. Walay secret agent nga disciple, step out ka diha. Kung asa man imong negosyo, ayaw ikaulaw ang Ginoo. Kung asa man ka sa eskwelahan, ayaw ikaulaw ang Ginoo nga disciple na ka. Na kay bit-bit nga testimony, witness na ka kung usa ka maayo ang Ginoo. Kung asa man ka karon nga balay, na ayaw ikaulaw ang Ginoo sa imong silingan. Yang gingon diya, whoever is ashamed of me and my words, yang gingon diya, in this adulterous and sinful nga generation, the Son of Man will also be ashamed. Ikaulaw po daw ka sa ni Jesucristo sa atong amahan. When He come in His glory, in His Father, and His holy angels. So, laina po dana, no? Yabi ni mo na burnagin na ka. Pag abot sa panahon, I do not know you. Wa ko kaila sa imo. Not all of you who call to me, Lord, Lord, will enter. Niya na gani ang Bible. Only to those who do the will of my Father. Unsa may gusto sa will sa Father, maluwas tanan. Nya kinsa may gamiton para luwason na imong silingan, classmate o katrabaho, na imong sarili, ako. Alangan na imong silingan ang gamiton para luwason kag balik. Ikaw dapat, na naluwas na, ikaw ang mag-share sa gospel. Amen? O gani na nga, sige tagpang training dire, unsa man ang morning devotional, i-apply. Amen? Unsa may purpose anatong basketball, dapat namoy maluwas. Mas malipay pa ko, nga nay naluwas ang isa ka tawo diya sa inyo sa basketball, kaysa mang daog mo tanan, mang champion mo tanan diya. Ang pinaka-champion diya, naay corona dito sa langit, katong naay naluwas. Dili ka nang nidaog diya sa basketball. Amen? Wala ko gamay na nakinsay mo daog sa inyo diya. Gamay ko kinsa na inyong mga na-reach out. Kabantay ko kinsa na inyong gina-reach out. Kaya ka nang inyong price diha, kung isa mo mag-champion, sara na kaadlaw, kurot tanan inyong 6,000. Ilara na pagkaon ninyo ana 6,000. Ilibang na ninyo pagkabuntag ang inyong price. Samantalang ang presyo ninyo nga kalag, ang price ninyo nga kalag, isa ka kalag maghimaya ang langit. Ang pangutana sa inyong mga team, nanabamoy nasiran. Oh, pangutana sa mga team, nanabamoy na kunikan. Oh. Kaya ang uban baya nga mga leader, nana sila ipa-RW, tungod lang anang basketball. Oh. Base ginakaulaw ninyo ang Ginoo. Bold mo diya sa inyo ang kuan, practice sa inyo ang mga tapok-tapok, maski pa isa-isa, dili man na ninyo sila mawintanan. Kay naaman di gahig kasing-kasing diya. So ang uban mag-pray mo. Ang uban inyo ang ikuan, no? Pastingan ba na ninyo yung team, Lord? Amo dyan ning i-offer sa inyo kining mga VIPs namo, atagi big boldness, atagi big wisdom, o saon na mo ni pag-penetrate sa ilang. Makaya man. Sunday service. Kailangan dyan mo connect. Like Jesus Christ ba, nag-connect niya. Connection naman ninyong basketball, kamo may naadya sa team ninyo. Si Jesus Christ, nag-connect siya tubig. Kung sa may common
interest niyo karon basketball. Oh, sa may istoryan basketball. Hinahina nag-share siya about the word. Oh. Kaya lang. Let's pray. Lord, salamat kaayo sa imong pulong. Thank you God kay imo ang ming gi-remind Lord nga ikaw ang Ginoo nga nagmilagro tong una sa among kinabuhi. Karon magmilagro gyapon ka. And Lord, we lift up to you kining mga payables pa namo Lord diri sa Thanksgiving nga 60 plus 65,000. I pray and lift up to you God kini nga bayranon Ginoo, ikaw ang mag-provide Ginoo because we believe Lord from the start ikaw na naga-provide aning imong church, ikaw Lord ang mo-provide gyapon aning Thanksgiving because we thank you God kay you have allowed us nga mo continue for another year Lord of being a channel sa imong blessing Ginoo. Thank you sa mga heart, sa mga mo-plant, even katong mga nag-plant, ikaw Lord ang mag-multiply sa mga resources pa nila para Lord, mas the more pa sila effective in planting their seeds, Ginoo. And Lord, I pray that you will bless also Lord katong mga nag-commit nga wala pa nakahatag. Ikaw Lord ang mag-multiply anang ilang commit, Ginoo. Because we believe ikaw may mo provide sa matag usa sa amoa ang imo ramang kinahanglan sa amoa isa amo ang pagtuo Ginoo. And Lord, we thank you kay imo aming gi-warn Ginoo not to connect with those hard people, kaning mga people nga dili jud gusto magbag-o. Despite Lord sa warnings nimo, despite sa mga effort na dili jud gyapon sila ganahan, Lord, I pray and declare Ginoo nga i-protect pod nimo mga disciples Lord from that spirit of unbelief. And Lord, just wanna thank you for your word Ginoo nga I'm mong i-share today. Be with us Lord always. Have your way today. In Jesus name we pray. Amen and amen. So mayong buntag sa tanan. Now Ayong buntag. atong i-pray di ay ang pag-asa